in good soil and in a right season. Minsan kasi ganito yun, no? Halimbawa, magtanim ng isang magsasaka. Ang itinanim niya is palay. Pagkatapos, nagtanim siya ng, di ba ngayon, November, no? Nagtanim siya ng October. Kaya September. So, ang nangyari no, binagyo. Binahakit yung tinatawag na hindi magandang season. Right? Season. Okay, so, minsan gano'n na, yung, tama ba yung itinanim natin na hindi? Minsan naman, halimbawa, ang itinanim mo doon sa lupa na yun, ano pala yun, yung hindi mataba. Tapos ang itinanim mo, mais. So, kaya mga gulay, hindi siya tutubo. So, minsan, kailangan talaga ng wisdom kung tama ba yung binhi, tama ba ang panahon sa pagtatanim. Dahil yung mga halimbawa sa Baguio, sa Quezon Province, may mga kalendas sila. Halimbawa, pag January yata, ano yun, ang tinatanim nun mga kamatis. Dahil, pag po ngayon, pagdating ng April, March, April, May, nag-init, mamumunga yun. So, gano'n yun, no? Yung nakakaharvest. Kung itanim mo yan ng itanim mo yan ng November, October, December. So, yung gano'n, no? So, ang inabi dito, na tama ba ang bottle o seed na tinanim mo, at tama ba o eksakto ba yung season? So, ito pag-usapan natin ngayon. We will learn a lot of things, especially sa ating mga ginagawa ngayon. Isa kasi, panahon na lang, hindi lang po ang ating itinanim, kundi yung salita ng Diyos, itinanim sa atin, sa ng Bible, is a seed also. At maaaring yung talent mo, yung skills, yung money, yung effort, everything you have, resources, ay pwedeng mag-seed. So ngayon, malalaman natin kung tama ba yung pinagdaniman natin, o tama ba yung season na ating pinagtatanim o yung pagtatanim natin. So, dali po muna kayo sa next slide po. Sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6, sinabi dito, sow your seed in the morning, and at the evening leave your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do very well. Next slide po. Sabi sa Tagalog, Nanunulat 11.6 o Kabanata 11, talatang 6, gihasin mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito yaon o kapwa magiging mabuti. Ganito kasi yun, no? Yung butel, halimbawa palay. Pag itinanim mo yan, hindi yung pagkuha mo ng umaga, itinanim mo agad yun. Ilalagay mo pa yun sa tubig, sa gabi. Ang tawag mo, ibababad mo sa tubig para tumubo. Hindi pa nga ganun yung no? Kung yung kaya sinabi dito, tawag mo sa umaga ka lang natin, sa umaga na ako, baba mo para magdalim. Sa gabi mo lang, piniprepare mo yung isang magsasaka o isang partner, no? Ilalagay nila sa tubig, ibababad, yung bukasan, kukunin, pagkatapos itatanim. So, next slide po. Ang first point natin ay ang seed o butil o binhi. Pag sinabi mo kasi butil, isa kasi may ganito ng mga tubig na iba. Butil ng bigas, butil ng mais, butil ng kamatis. So, yun yung gano'n, no? So, ang ano pa rin yung binhi. Hindi rin. Okay. So, sa pagtatanim, sabi ko na yung Ecclesiastes, kung sa umaga, minsan sa gabi, ihanda ko na. Ando na yung preparation. Minsan bago ako magsasaka, bago itanim, ay inaaraw mo rin ng mga ilang araw. Minsan 1 week before, patapos saka tawag mo yung plowing o inaaraw. Next slide po. Sabi rin po sa Genesis chapter 1, 11 to 12, Then God said, let the land produce vegetation, seed bearing, plants and trees, the land that bear fruit, with seed in it according to their various kind. So sinabi dito na kahit sa Genesis, dinisayan ng Panginoon na mayroong vegetation at mga seed bearing. So iba-ibang klase yun. Sabi sa 12, the land produce vegetation, plants bear
next slide po. Ayan, pareho pala. Asa po yung pala ito? Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees, and the land bear fruit and seed it according to their previous time, and it was good. So the land produced vegetation. So this one, the law of seed time and harvest is God's principle. So dito, dinesign na ng Panginoon kahit sa Genesis pa, ano yung principle ng pagtanim at sa kapag-anim. So bago tayo magpapatuloy, dalhin ko muna kayo sa isang kwento, sa isang bata, sa isang isla. Wala silang kalaro dahil sila naman yun. Ngayon, ang naging kalaro niya ay yung puro. Doon siya sumsilong, tapos ikot, hanggang ito lang ko ito naman, nakakausap na po sa puno. Dito muna ako bibigyan sa iyo, tapos ito ako maglalaro doon sa labas. So, ngayon, naging kaibigan niya yung puno, hanggang sabi niya puno, gutom ako, sabi niya puno, ito, may mga prutas ako, binibigyan ka. Sa madaling salita, dumating ang panahon na lumaki na yung bata. Sabi niya, puno, baka pwede naman hirikan ko yung mga sanga ko dahil magtatayo ako ng bahay. Sige. Binigay niya. Nakiyasan siya. Ngayon, parang nalulungkot siya na, mamatay pa ako dito na ako sa isla. So, nakapag-isip siya na pupunta sa ibang lugar. So, sabi niya, puno, baka pwede kong hirikan yung katawan ng gamit ng bangka para makatawin mo sa ibang lugar. Sabi niya, puno, sige. So, ngayon, sa madaling salita, yung naging kaibigan niya, yung kalaro niya, ay ibigay na lahat. At wala na yung puno. Minsan sa buhay natin, tama ba yung pinagtanda natin ng pag-ibig, ng pagpamahal, aruga, oras, panahon, yun yung pag-usapan natin. Okay? Next slide po. Maaaring ang seed o buti o pinhi na ibigay ng Diyos sa atin ay si Lord God. Tama ba yung pagkatanim ng Lord God sa iyo? Tumumo na ba yan? Namunga na ba yan? Or baka namatay? So yun yung katanungan natin, no? Let us check ourselves. I-check natin yung napakinggan ko ba mensahe ng 10 years ago, 5 years ago, 1 year ago, yung last month, yung last week, ay ano pa ba? O tumulo ba? Dahil baka ang nangyari, namatay, dahil marami. Di ba? So maaaring yung seed ngayon o yung bukil ay yung skills. Di ba? O yung talent. Ito kasi, minsan galing ko yung iba, yung skills, ano yung talent? Ang skills kasi, ito yung acquired. No? Halimbawa, yung talent mo is, magaling na kumanta. Talent yun. Ngayon, pag halimbawa, nag-eskwela ka sa music, sa voice lesson, o sa music school, acquired mo yun. No? Skills mo yun. Dahil, inaral mo na yun. Hindi siya God-given. Pag sinabi mo talent, God-given yun. Kahit hindi ka mag-aral, alam mo ang ganda ng boses mo, kahit ilang nota pa yun, yun yung mga talent, no? So, ability ba yun? Ito rin yung ability, ito yung wisdom na ibinigay sa Diyos na halimbawa, yung multitask, hindi ka kaya mong lusubahin, no? God-given dito. Maaaring minsan, na-acquire nito sa pagkakitan ng pag-aral, pero most ito ay God-given wisdom. Okay? Gifts, ito naman ay God-given din na ibigay sa iyo o nakabili din. Halimbawa, may iba nito. Ang galing na, halimbawa na lang, sample, may pakyaw. Nakita ko ang galing ng tipo. Ang galing ng boses. Ang galing ng brilliant. Ang galing ng... Parang nakabili din sa kanya na yun. So, ito nga, ito nga gifts na gano'n. Or maaaring yung time. Yung oras na ibigay mo sa ibang tao. Oras na ibigay mo sa trabaho. Then yung effort, yung mga ginagawa mo, at yung mga resources. Halimbawa, yung resources mo, yung napag-usapan namin kahapon sa prayer meeting, na itinayo ito,
years ago, sila, inaano nila, so, yung mga resources sa ikaw, sabihin mo, ay, paggamit ko na lang yung anak ko, yung kutsara, yung plato, yung dinero, wala ko na. So, yung mga gano'n na, ibigay mo, hindi lang sa church, hindi lang sa tao, o sa mga bagay na, yung iba naman, yung nagbibigay ko sa mga tawag nito, yung mga opportunities, yung mga so, mga gano'n, no? Ang tanong na lang dito, itong mga resources na ba ito, yung word of God ba, nakitanin ba sa akin? O nakitanin ba natin dito sa ibang tao? Yung skills mo ba, ay tama ba? Nakitanin mo ba? O ikaw ba? Nahiya ka sa tao. Kapatid, nahiya ka na ako. Kapatid, parang nahiya ka sa evangelism project. Nahiya ka sa evangelism project. Mga gano'n, no? So, itong mga example na ito, may iba pa, naitanim ba natin ito? Yung Word of God, naitanim ba sa sarili natin, sa ibang tao, sa bahay mo, sa kamag-anak mo? Napatanggap mo ba? Na-share mo ba sila? O doon sa mga friends mo, kasama mo ba sa trabaho? O yung skills mo, na ibahagi na itanim mo, tinago mo ba? Yung talent mo, ability mo, yung gifts mo, yung time, yung money, so yun yung ating pag-usapan. Maaaring ikaw po yun. Diba? Next slide po. Ang pag-usapan natin, ang pangalawang punto is soil o lupa. Maaaring ikaw, maaaring ibang tao, maaaring yung trabaho mo, maaaring yung negosyo, yung kamag-anak mo, kapatid mo, o sino pa man yan, maaaring yung soil na pinagtaniman mo na iyong lupa. So sabi dito sa Matthew 13:23, but the seed falling on the ground soil refers to someone who hears the word of God, understand it, this is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times that was sown. Okay. So